sa'yo, Panginoon Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kaniyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hiningin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa iyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tignan ninyo. Tumangi si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakakapagpadilat ng bulag ang taong ito? Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang panyo ang kaniyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanya, kalaganin niyo siya, at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria
ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat, nagbibigay ng papuri, luwalhati at dinadakila natin sa Jesus Nazareno sa gitna ng katahimikan ng ating mga panalangin at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ngayon ay nasa 5 linggo sa panahon ng Kwaresma. Napakabilis ng panahon. Kung inyong mapapansin, sa 1 linggo, dadako na tayo sa pinakatahimik, pinakataimtim, at pinakamahalagang panahon ng liturhikal na kalendaryo ng ating simbahan, ang mga mahal na araw o Semana Santa. Kaya nga ngayon pa lang kung inyong mapapansin, tinatakpan na natin ng lilang tela ang mga imahe sa sanktuaryo at mga altar bilang palatandaan na mas lalo nating pinapalalim ang ating buhay panalangin, buhay pag-aayuno at buhay pagkakawanggawa. Kaya nga, kung inyong mapapansin din, sa sobrang bilis ng panahon, parang kailan lang sinimulan natin ang Kwaresma noong Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday, na kung saan akmang-akma din sa ating pagbasa sa araw na ito. Dahil ang ating ebanghelyo nagtuturo sa atin ng 2 mahalagang katotohanan sa buhay ng tao. Una, ang katotohanan ng kamatayan. At ikalawa, ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Pero niliwanag sa atin sa 2 pagbasa na bagamat mahalaga ang ating katawan, ang ating pisikal na katawan, subalit ang mga ito, bandang huli, mamamatay at mabubulok. Ngunit ang ating espiritu ang siyang nagpapatuloy at hindi kailanman mawawala o mamamatay. Palatandaan ito na ang buhay natin sa lupa, panandalian lamang. Tayong lahat, balang araw, haharap sa kamatayan. At alam po ninyo, sa harap ng kamatayan, walang mayaman at walang mahirap. Unang-una, hindi natin alam ang oras kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Hindi po ba ninyo napapansin? Minsan, yung isang kamag-anak o kaibigan mo, ka-message mo pa ng umaga ang lakas-lakas, bandang hapon nabalitaan mo, nawala na ng buhay. Sa harap ng kamatayan, wala ring edad. Mapasanggol, mapabata, mapamatanda, lahat tayo kandidato sa kamatayan. Minsan pang may isang nagsabi that every day we are candidates to death. Ibig sabihin, dahil hindi natin alam
ang eksaktong oras at panahon, dapat nakahanda tayo sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga ang paghahanda natin, ginagawa natin hindi bukas, hindi sa darating na isang linggo. Ngayon pa lamang ang paanyaya sa atin, tayong lahat ay magbalik loob sa Diyos. Dahil ang mga taong mananatiling tapat hanggang wakas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang handog sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang kamatayan, isang bagay na hindi natin dapat katakutan. At tayo ay matatakot dito kung sakaling tayo ay hindi nakahanda. Uulitin ko po, ang kamatayan dapat isang bagay na hindi natin dapat katakutan sapagkat ito ay napagtagumpayan na ni Jesus Nazareno. Kaya kung tatanungin mo ang iyong sarili sa mga sandaling ito at nangingibabaw ang iyong pagkatakot sa kamatayan, isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi mo pa nahanda ang iyong sarili anumang oras na tawagin ka ng Diyos. Pero ang kamatayan, alam natin, hindi nais ng Diyos. Ang ibig ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya nga anong sabi ni Jesus? Ako ang buhay at ang buhay muling pagkabuhay. Ang mga nananalig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At dapat ang pananalig natin kay Jesus Nazareno ang siyang magtulak sa atin upang gumawa ng mabuti at magmahal. Uulitin ko po, ang ating pananalig kay Jesus Nazareno ang siya dapat magtutulak sa atin upang gumawa ng mabuti at magmahal. Bakit? Dahil alam ninyo, kapag ang kaluluwa natin ng ating espiritu umakyat sa langit, hindi tayo tatanungin ng Diyos, gaano ba karami ang iyong sasakyan sa lupa? Gaano ba karami at kagaganda ang iyong mga gamit na pinundar? Gaano ba karami ang iyong pera sa bangko? Ano ba ang iyong natapos? Hindi ito ang mga katanungan ng Diyos. Simple lang, gaano ka nagmahal at paano ka gumawa ng mabuti habang nabubuhay sa lupa. Mga kapatid kay Kristo, ang buhay natin panandalian lamang. Hindi tayo magtatagal. Kagaya ni Lazaro, tayo ay magkakaroon ng karanasan ng kamatayan. At ito ay isang katotohanan. Subalit, hindi kamatayan ang huling salita. Sa taong may pananalig kay Jesus Nazareno, siya ay bubuhayin upang magtamasa ng buhay na walang hanggan. Kaya alam po ninyo, kung may isang bagay na dapat very excited tayo, yan ay ang makarating sa langit. Anong sinabi sa kasulatan? Ang inihanda ng Diyos, walang mata pa ang nakakakita, walang tenga pa ang nakaririnig, walang pandama pa ang nakadama sa inihanda ng Diyos sa mga taong naging tapat sa Kanya.
Kaya nga kung meron tayong dapat pangunahing layunin habang tayo ay nabubuhay, yan ay ang makasunod sa kalooban ng Diyos upang tayong lahat sama-samang makarating sa sanktuaryo at kaharian ng Diyos. Minsan nang sinabi ni Saint Irenaeus that the glory of God is man fully alive. Uulitin ko po, the glory of God is man fully alive. Hindi nais ng Diyos ang kamatayan. Ang nais niya, buhay na walang hanggan. Sa langit, wala na tayong kakailanganin. Wala nang pag-iyak. Wala nang mga gawain. Wala nang pagchichismis. Wala nang gawaing bahay. Ito ay puro kaligayahan at kaganapan ng buhay. Kaya kung may isang bagay na dapat hangarin tayo habang tayo ay nabubuhay, yan ay tayong lahat makaakyat at maging tagapagmana ng Diyos sa Kanyang kaharian. Amen. Amen.